Gilas Pilipinas mukhang delikado pa rin sa susunod na makakaharap na New Zealand. Mukhang may dilubyo pa rin para sa ating national team. At seryoso, ang matinding nararamdaman ng Gilas sa pagkawala ni Kai Sotto ayon mismo sa head coach ng Gilas na si Coach Tim Cone. Isa-isayin natin yung pag-usapan mga idol sa ating video natin ito. So kanina lamang sa laban ng Gilas Pilipinas kontra na nga sa Chinese Taipei ay nagsimula na nga ang ibayong bakbagan sa Jeddah ng Saudi Arabia. Ay talaga naman na masasabi natin na frustration to para sa ating national team. Pero mukhang hindi pa dito natatapos mga idol, no? Dahil meron pa. Ito nga yung naging laban natin kontra na nga sa malakas na team na Tall Blacks. Na isa katuparan na nga dito ng national team ng New Zealand ang kanilang planong pagbawi sa atin. Dahil na nga sa natamong talo nila sa last second ng FIBA window. Yes, sinagad na mga ito ang kanilang lineup sa pinakamalakas na squad na possible na kanilang mabubuo. Mabawian lang tayo sa uling laban ng FIBA Asia Qualifiers. So basically, qualified na rin ang Tall Blacks para sa Asian Championship Cup na kanilang sagupaan ng Gilas bukas. Nasisiguraduhin daw nila dito ang panalo kontra na nga sa atin. Dahil ayon na nga sa mga head coach na mga ito, ay gusto nga nila ditong makuha ang top seeded team sa ating grupo para mas magandang record sa FIBA Qualifiers. Bagay naman ito sa kabaliktaran naman na magiging plano dito ni Coach Tim Cone na kailangan nila dito mag-adjust sa kanilang mga laro upang tayo'y makabawi mula na nga sa pagkatalo sa Chinese Taipei. At dahil na nga dito ay tila nga ba hindi naging maganda ang naging performance sinilangan ng ating national team. Nang dahil na nga dito sa kanilang laro ay may malaking problema na hinaharap itong ating pambansang kupunan. Ito nga yung pagkakawala ng isang Kai Sotto. Ay masasabi na wala pa ditong direktang sagot kung talaga ba ditong kakayanin ng ating national team na humarap sa malalakas na mga opponent ng walang Kai Sotto. Pero nakita naman natin na naging positibo ang ating national team at si Coach Tim Cone. Pero nung mangyari na nga dito ang laban ay dito na nga lumutang ang kahalagan na nga dito ni Kai sa team. Para sa mga hindi pa nakakaalam ay hindi lang dito bahagi si Kai ng mga key players ng ating national team. Dahil di ba nga sentro ito ng mga maraming plays natin every game. Kaya naman aminin naman natin dito o hindi ay isa na nga si Kai sa mga big factors kung bakit natin dito natamo ang 1 win 4 loss record. Sa atin na nga mga 5 overseas game, ngayon ay patikim pa lamang ito sa Gilas sa pagkakatalo sa Chinese Taipei na talagang badly needed natin ang isang Kai Sotto. Kaya magsisilbing wake up talaga ito para sa ating national team na dapat talaga itapalan na malaking kawalan ni Kai sa team. Dahil kung hindi ay same thing lang dito ang mangyayari sa atin katulad lamang ng last FIBA window. Although sabihin man natin dito may AJ Edu tayo sa depensa at may Junmar Fajardo din ay hindi ito naging sapat dahil kapos na kapos pa rin para ma-fill ang napakanting posisyon ni Kaiju. Mabuti na nga lang nabigyan pa dito ng tsansa si Kevin Kiambao na ma-foul trouble si Brownlee sa second half kaya nakakuha ito ng 60 minutes of playing time. Pero ang good thing na nga dito sa ating NBA hopeful ay hindi naman niya dito binigo ang binigay sa kanya ni Coach Tim Cone ng oras dahil nakapagtala na nga dito si KQ ng 17 points at 4 rebounds. Kitang kita talaga kay KQ na talagang gusto niyang mabaliktad yung game kaso nga lang ay kapos na sa oras at inaasa na nga dito ng mga Pinoy fans na mas mabigyan ito ng minutes of playing time kontra na nga dito sa New Zealand.